good news, nagsalita na. BPI binasag na kasinungalingan sa buwatan Trililing Luistro Boying BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Bank of Philippine Island tila kumilos na rin at nagsalita na. Binasag na rin ang buong katotohanan at ito'y tahasang kinumpirma mismo ng dating spokesperson ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na ni Salvador Panelo na siyang tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa mga ilang buayang kongresista at sa di umano'y kasinungalingan at mga peking dokumento o ebidensya na ipinakita ng dating senador na si Antonio Trillanes. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ayon pa sa naging official statement ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Secretary Salvador Panelo, hindi nila uurungan at talagang itutuloy ang demanda laban sa dating senador na si Antonio Trillanes nang ipakalat nito sa publiko at tila panindigan raw na mayroon silang mga ebidensyang laban sa pamilya ng dating presidente na si... Kontakin mo, no? Bilib na bilib talaga ako sa kanila na talagang humahanap talaga sila ng paraan kahit hukayin nila ang ilalim ng lupa. Basta may makita lang sila na ebidensya na pwedeng magkabit sa pangalan ni BP Sara. Yung pwedeng masira si Sara Duterte. Ginagawa talaga nila lahat ng effort, lahat ng paraan. Diba? Kaya kung ako kay BP Sara, kung siya yung magiging presidente, huwag niya munang ipakulong itong mga to. Mas maganda, bigyan niya muna ng medalya isa-isa. Bigyan ng medalya. Pagkasisipag Achievers Award. O diba? Nung mga panahon na si BP Sara ay gusto naming papagsakin. Diba? Parang gano'n. Sila ay naging masipag. Diba? Grabe sila sa kasipagan. Halos lahat inahanap nila. Kailangan may makita tayong ebidensya. Kahit saan lupalop ng lugar. Basta yung may ididikit natin kay Sara Duterte yung issue. Rodrigo Duterte na di umano'y mga drug money daw ng dating Pangulo mula mismo sa Bank of the Philippine Island o BPI. Sinabi rin daw ng dating senador sa pagdinig na tila may joint account daw sina Vice President Sara Duterte at dating Ito natatawa ako kay Trillanes Feeling niya kasi ngayon bidang-bida siya. Kasi sa totoo lang, pinaniniwalaan siya ng mga taong kasama niya. Pero taong bayan, Diyos ko, hindi naman pinaniniwalaan yan. Kung hihingi ng opinyon ng taong bayan, Diyos ko, halos sa 100%, di ba? 600% ang hindi naniniwala sa kanya. Baka nga 1,000 Sumobra sa 100, no? Nakita nyo naman, di ba? Ultimo pagka-mayor na lang, hindi na nanalo. Syempre. Nakita nyo naman, di ba? Hindi siya nanalo. Ibig sabihin, talagang tiwala sa kanya. Mantakin mo, pagiging mayor na lang, hindi ka pa nanalo. Nakabalik pa sa Senado yan, hindi na. Hindi na manalo Siyempre, wala lang tiwala sa kanya yung tao. Sino na lang naman na nagtitiwala sa kanya? Kung sino lang yung mga taong dinidikitan niya, yun lang. Kung sino lang yung mga taong nakikinabang sa kanila, yun lang.
Pero taong bayan, nako. Siguro kung may pupuri sila, kung may pupuri sa'yo, sintanga mo. Diba? Kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ako nainis ako dito kay Trillanes. Sa totoo lang, sa dami na kasi ng problema ng bansa, no? Laging Duterte lang ang nasa bunganga niya, nasa isip niya. Tapos sasabihin niya para sa bayan yung ginagawa niya. Para sa bayan ba talaga ginagawa mo? O para sa sarili mo? Yung tipong mapabagsak mo yung kalaban mo. Yun ba yun? Hindi kasi para sa taong bayan yan eh. Kasi kung para sa taong bayan yung ginagawa mo, hindi ka nakafocus sa isang tao o isang pamilya lang. Nakafocus ka sa kung anong problema ng bansa. Eh, mas malaki pa yung flood control issue, hindi ka nakikialam eh. Diba? Ang daming problema ng Pilipinas ngayon na pwede mong pakialaman, pero hindi ka nakikialam. Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit nakalimutan raw ng dating senador na si Antonio Trillanes na 2016 pa lamang. Mismong ang BPI na ang nagkumpirma na hindi totoo at wala silang nakitang milyones sa bangko ng dating Pangulo, kundi nagkakahalagang 16,000 pesos. Ang Hoy! laman ng kanyang personal account. Narito ang buong kumpirmadong balita at paliwanag ng legal counsel mismo ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na mismong noong 2016 pa lang ay tila pinasinungalingan na ng Bank of the Philippine Island o BPI ang mga peking ebidensya na pilit binubuhay ng dating senador para lamang daw umano masira ang mga Duterte. Panuuri ng full video. Inwestiyon ng ilang mambabatas ang tila paghahanap na ulit ng ebidensya ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito yung pagkalkal sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities on Net Worth. Alamin natin sa ulat ni MJ Mondehar. Hawak na ng House Justice Committee ang kopya ng SALN ni Vice President Sara Duterte at ng mister nitong si Attorney Mans Carpio. Galing sa Office of the Ombudsman ang kopya ng SALN. Kaugnay ito sa mga pagdinig ngayon ng House Justice Committee para tingnan kung may ill-gotten wealth ba ang Vice Presidente na mauugnay sa kontrobersyal na paggamit na mahigit sa 612 million peso confidential funds ng OVP at DepEd. Sa pagsusuri, lumitaw na mula 2022 hanggang 2024, walang cash on hand o bank deposit si Duterte. Para kay Sagip Yun. Party List Representative Paolo Marcoleta, fishing expedition o tila nagbabakasakali lang sa paghahanap ng butas ang ginagawa sa SALN ng Vice. Ayon sa kanya, dapat ay may hawak na matibay ng ebidensya ang Justice Committee bago pa kinalkal ang bank records. Using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Sinang-ayun na naman ito ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Saad ng abogadong kongresista, improvement at hindi impeachment ang ginagawa ng komite. So what we have here is an improvement of the complainant's evidence. Tayo yung nagpo-produce ng ebidensya which is not supposed to be the case. Sa panig naman ni dating Justice Secretary Laila de Lima, inamin niyang tama ang obserbasyon ni Garbin at Marcoleta. Ngunit wala naman raw masama sa kanilang ginagawa. Doon sa punto na ini-improve daw po Isa pa to si Jonel. Di ba? Alam naman namin, gusto mong gumanti sa mga Duterte. Dahil alam naman namin ang nangyari sa'yo na nakulong ka ng panahon ni Duterte. Di ba? Sa totoo lang, mali yung ginagawa nyo. Hindi tama. Nakikialam kayo ng mga personal na bagay. Napapahiya tuloy kayo. Sa totoo lang, sa ginagawa ninyo, kayo ang naglalagay sa sarili nyong sa sarili nyo sa kumunoy. Diba? Kayo yung nalulunod. Oh, hindi nakakatulong sa inyo. Kayo yung kusang lumulubog. Imbis na iahon kayo ng mga ginagawa nyo, lalo kayong lumulubog. Kayo ang nasisira. Yung sinisiraan nyo, hindi masira. Diba? Kayo ang nasisira. Baka sa susunod, magsira ulo na kayo. natin
Actually, there's nothing wrong about that, improving the evidence that are sought to be presented by the complainants, kasi tayo nga po ang magiging prosecutors later, and we are determining at this point the existence of probable cause. Gayunpaman, binigyang diin ni former Congressman Attorney Neil Abayon na sa ilalim ng batas, ang pagbusisi sa bank accounts ay pinapayagan lamang sa mga kasong may kaugnayan sa impeachment. Paalala ni Abayon, sa kasaysayan, gaya ng impeachment noon ni dating Chief Justice Corona, sa Senado o sa mismong paglilitis lamang binubuksan ang mga ganitong record. Anya, tila sinusubukan ngayon ng Justice Committee kung hanggang saan ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kaya may karapatan si VP Sara na questionin ito sa Korte Suprema. Malaki po kasi yung Tama. pinagkaiba ng isang complaint that already alleges tutubo ultimate nga sila facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihal, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa ulat na yan? Well, nasabi ko na rin actually mga posisyon ko dyan na talaga nang wala naman silang ebidensya at ginagamit nila ang komite Ang ating para attorney. tulungan ang complainant na probahan ang kanilang aligasyon o akusasyon laban kay VP Sara. At hindi dapat ginagawa nila yun sapagkat hindi yun ang trabaho ng prosecutor o Yeah. ng piskal. Na sila Ang trabaho, naghahanap ng paulit-ulit ebidensya. na nating binanggit sa ating programa, tanggapin mo ang demanda, suriin mo ang mga ebidensya, hindi yung may nakita kang kulang ang ebidensya, susubpin na mo para magkaroon ka ng ebidensya. Kaya tama yung pinupunto ni Congressman Garbin. Dapat yan, Attorney Sal. Tinuturuan yun ng ng lecture yung mga yan eh. Kasi ang alam ko, di ba, yung mga kalimitan na mga congressman na nag-aakusa kay VP Sara, mga hindi naman yan. Yung mga nandiyan dyan, di naman may abogado naman dyan, di ba? Si Luis, abogado yun. Mga pala abogado. Pero, di naman kasi talino ni Attorney Panelo, di ba? Si Luis wala yun. Tingga lang yun. Lang ako Bicol Party List. Nagdadagdag kayo. Actually, hindi nga nagdadagdag eh. Naglalagay. Kasi wala nga silang ebidensya eh. Dahil kung merong ebidensya, hindi na nila kailangan na magdagdag. Supisyente na nga. Sila na nga nagsabi supisyente sa forma, sa sustansya. Ngayon, yung sinasabi naman ni Dilima, na wala namang masama sa improvement kasi tayo ang mag-uusig eh. Mali ka. Miss Dilima, your job as a prosecutor is to prosecute on the basis of evidence Yari you ka. receive. You cannot improve on it. Nandiyan na yan eh. Hindi pa pwede kasi ang mangyayari, bias ka, tinutulungan mo yung nagdemanda. Hindi pa pwede yan. Kailangan kasi prosecutor sila, kailangan sila lang pinag-aaralan na ebidensya. Hindi pa pwedeng tutulungan nila yung di ba? Na tulungan nilang maghanap ng ebidensya. Kaya, para inuulit ko lang yung sinabi na to. Hindi, totoo yan. Mali nga yung kay Dilima. Kailangan nandiyan lang kayo para magkinig, mag-imbestiga. Mag-imbestiga ba yun? Kayo yung mag-imbestiga ng mga pinapasa sa inyo. Diba? Doon kayo babase. Hindi yung kulang to. Paghanap tayo. Pati ikaw makikidamay ka. Sana ginawa na lang nila, kulang to. Paghanap ka. Hindi. Talaga sila pa yung sumasama itong mga to. Kasi pa sila pa yung nag-uutos di ba? Kumbaga parang yung judge nakiloko dun sa nga impartial kayo eh. Kayo ang titingin kung pwede itong kasuhan o hindi. Pag nakita nyong wala o kulang ang ebidensya, dismiss dapat. Hindi yung gagawa kayo ng kaparaanan para kumuha kayo ng mga ebidensya para usigin nyo. Yan ho ang mali.
Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin si Attorney Sal at syempre ang SMNI kanina. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm PT and I'm out. Peace.